ready na po mula sa Times Square sa New York. Hindi ko alam kung umalis ng ibang lugar si Mase. Baka ibang anggulo na. No? Pero nando doon ang ating co-host na si Maricel Halili para i-cover ang nagaganap May ibang sa anggulo New na. York. Nasa hotel. Hindi, nasa venue siguro. Go ahead, Mase. Hindi, hi, magandang gabi sa inyo dyan, Bok, Jovi, Chiki. Yes, nasa hotel ako kasi nangangarag na kaming mag-check out dahil mag-aalas 9 na ng umaga dito. Kailangan kasi mag-check out na kami para diretso na ng United Nations headquarters. Tapos kasi pauwi na kami mamaya, diretso na rin kami sa airport. So, kailangan ma-arrange na namin lahat ngayon. Pero anyway, yung nangyari doon sa first working day ni PBBM, ito pinapakita natin, nagkaroon siya ng bilateral meeting with the UN Secretary General Antonio Guterres. Siyempre, dyan niya sinabi yung ating kampanya para ibigay sa Pilipinas yung non-permanent seat sa UN Security Council. Tapos magkakaroon pa siya ng chance this morning kasi meron din siyang pagharap doon sa UNSC mismo para mapag-usapan yan. Pero kahapon, New York Time, nagkaroon din siya ng meeting with business community, business sectors, mga business group. Tapos in-address din niya yung mga kababaihan, yung Commission on Status of Women. Tapos doon niya sinabi kung gaano ka-importante yung education. Pero for women. Pero siguro mag-zero in ako dun sa kinwento ni Yuse Claire Castro na nagalit daw si PBBM dito habang nanonood nung nag-viral na video nung empleyado dyan sa Bahrain ng Migrant Workers Office. Dahil dun sa pambabastos dun sa mga OFW, so parang kinausap daw agad ni PBBM si Secretary Hans Kakdak na gawa ng action yon. Well, as we all know, na-recall na rin naman yung official na yon. So mamaya, siguro mapapa-elaborate pa natin yung ibang mga issues about sa Middle East kasi magkakaroon kami ng press briefing with the President. Yeah, kaya kailangan na mag-check out kasi tuloy-tuloy na yung activity hanggang umalis diyan ang buong team, 'di ba? Mase. So, Yes. Dati madalas ako dyan. Sa Saan? UN headquarters o sa UN Avenue, yung Western Police District headquarters. Yes, Otis. dito New York Police District, Bo. sa alam ko sinasabi mo sa Otis. Hindi sa Otis, UN Avenue yung MPD ngayon, dating WPD. Oo nga. Hindi ba magkakatabi? Hindi yung daan. Anyway, Mga tito joke. from PSG going there, right? Oh, yeah. From PSG. Anyway, joke na dito yan. Hindi basta before tayo magpatuloy, pwede bang playback lang natin yung mga sinabi sa inyo ni Yusek Claire earlier dyan sa New York. Ipanood natin. Ang taong walang puso sa pagsisilbi ay walang puwang sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Uulitin po natin, ang utos ng Pangulo ay asikasuhin ang lahat ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga naiipit sa Middle East. Kung hindi po nyo nais na magsilbi sa ating mga kababayan ng buong puso, kayo na po ang voluntaryong bumitaw sa inyong posisyon. Okay. So yan Ayan tungkol yung sinabi ni Yuse Castro tungkol dun sa OFW, ay tungkol dun sa employee ng Migrant Workers Office na nambastos dun sa OFW. Okay. So ito meron pang isang issue na alam ko sinagot din pahapyaw ng ng na-interview nyo Mase. Ay ito ko sa fuel tax kasi alam mo naman dito ngayon kung nakita mo yung mga submitted stories doon sa ating GC. Pila-pila yun. Lalo kagabi, pila yung mga sasakyan dahil sa paglalagay ng fuel. So pakinggan lang natin yung sinabi tungkol doon. Yes, ayon po sa OES, nagtutulungan po ang opisina po ng DOF, OES at ng Office of the President para po mabigyan agad ng oras ang pagsasagawa ng batas patungkol po dito. At kapag po natapos na po at nagkaroon na po ng committee report, ay magkakaroon po ng certification of urgency na siyang ang Pangulo po mismo ang magbibigay. Committee report from? From the Congress po. Okay, and then, well, essentially, the President sees this power as an urgent bill that the Congress should pass, no? Yes, of course. Yan po yung nakikita po ng Pangulo. At lalo po at napapanahon ito sa ngayon. Wala naman daw pong movement ng price sa mga basic commodities natin sa NCR.
at sa ibang mga region. At kung meron po na magkakaroon ng abnormal price increase na hindi na po nararapat sa ngayon, maaari po nilang agad-agad na ito ay ibigay at ipaalam sa DTI, pati po sa DOE. Sabi po natin, March 10 talaga po magkakaroon ng increase ng presyo sa ating fuel. Asahan po yan. Pero pinangako rin po ni Secretary Garin na staggered basis po ang gagawin ng mga oil companies sa kanila na pag-usapan. Hindi po kailangan magkaroon ng panic buying dahil kumpleto naman po at ina pa po ang supply, lalo-lalo ng ating fuel at ng ating mga basic commodities. Kung magtutuloy-tuloy po ito ay magkakaroon po talaga ng intervention. At yan naman po ay sasang-ayonan din po. Okay. Oo, pero linawin ko lang na hindi na rin naman bago yung sinabi niya na isa-certify as urgent yung pagbibigay ng emergency power kay President. Nabanggit na rin naman niya ng Malacanang before. Siguro, yung development dyan, yung sinabi ni Jose Castro na they're waiting for the committee report coming from the House at saka from Senate. Kaya tinatanong namin, ganun ba yung proseso nun? Mauuna ba talaga yung committee report? Hindi ba yung Malacanang yung magsasabi dapat sa Congress Urgent. na hindi, urgent to. Dapat bigyan Urgent. niyo ako ng emergency power. Pero ang sinasabi kasi ni Jose Castro kahapon dyan, gusto kasi nilang makita yung version ng bill kung ano yung magiging latag ng emergency powers ni PBBM kung akma doon sa gusto nilang mangyari ng administrasyon tsaka yung navivision nila na kailangan ng oil price ay ng excise tax bawas ng excise tax. So, hintayin daw muna nila yon and then pagka-satisfied sila dun sa version at saka nila isa-certify as urgent para daw sigurado sila na gusto nila yung version ng bill. Okay, Maricel, may isa pang tanong si Chiki pero sisingit ko lang na, kahapon kasi pinapayo na ni Ed sa mga tao na huwag mag-panic, tapos i-compute kasi baka hindi rin naman ganun matitipid kung talagang pipila ka ng matagal doon sa... Like for example, for day 1, 5 yes. piso increase para Yes. sa gasolina. Although kabuuan dyan would be 9 pesos for the whole week. Pero For for whole day week, 1, yeah. I think Oo. piso Correct. gasoline. So, would it be worth it for you kung medyo maluwag ka lang naman na makikigulo sa gas station kasabay ng mga mas nangangailangan? Yes. Okay, so magandang tip yun, Pero ang sinasabi, kanina tama ba ako na nag-raise din ng concern ang ating business editor na si Regina about inflation? Siyempre, will be an effect of what's happening now. Yeah, because ang malaking drivers mo ng inflation are oil expense, petroleum product expenses and food. Oh, logistics. Oo. So pag tumaas yung cost mo ng petroleum products, everything else goes up. Right. That's true. So, And when inflation goes up, interest rates also go up. When interest rates go up, it gets more expensive to borrow from the bank. And it goes domino round and effect. round. Okay, that's it. So anyway, alam natin, understandable naman yun, Masena. Siyempre, ang gusto mangyari ng mga opisyal ng Malacanang, kalamayin ng loob natin lahat. Pero I think we are in a not so good situation sa ngayon. Crisis na nga talagang tawag eh. Paano na ba? Oh. Sabi nga ni Jose Castro, kailangan nilang magsalita para Yes, yes. makakalma, To appease. tama. Pero Sinabi si siyempre, hindi naman ito something na hindi na nila ine-expect. Yes, yes. Parang, in a way, expected naman tong mga consequences na to because of the conflict in the Middle East. May binigit si Yusek Kaso na intervention na Pinipilit po may nyo. get to a point where they will have to do intervention. Ano yung context yun? Intervention in terms of the excise taxes or intervention in terms of yung pag-take over ng certain industries? Interest rates, Bok. Hindi rin Interest rates. masyadong Ano, ma-explain ano? pa ni Excess naguguluhan ako doon sa frame ko, hindi ko makuha. Sorry, sige lang. Okay lang. Tinatawag ko po ang NAMDEA. Tinatawag Sino yun? Si Marcoleta ba? Hindi, I think may nagpi-playback. May Sige, naririnig go ka ahead. ng iba. So, ang sabi lang ni Jose Castro kahapon, yung intervention is about the interest rates, pero hindi niya rin Excess talaga pa taxes. masyadong ma-elaborate. Mas maganda raw kung yung economic managers na mismo yung mag-explain kung paano. And yun, hinahabol namin sila dito, Mase, para mag-explain sila. Pero meron pang isang importante issue before we let her go ngayon dahil Oo. maraming gagawin si Mase. Sige. Oo, kasi kasi- paalis na rin kami. O Inabit. sige, mabilis Mabilis lang lang. kasi napag-usapan daw yung ICC. Ano naman sabi ni Auntie Claire patungkol dito? Di ba anniversary nga ni
Kung Pagpunta. pagka-aresto kay Correct. former President Duterte, dinala sa dahig para dun sa ICC. So, natanong lang natin kay Yuse Castro kung ano ba yung plano, kung sasama na ba sa Rome Statute. Ulit, ang Pilipinas, after nung nangyari. Pero ang sabi naman ni Yuse Castro, hindi pa rin daw nababago yung posisyon ni Pangulong Marcos, hindi pa rin daw tayo sasama. So, sabi namin, bakit? Hindi daw niya masagot. Yung bakit, si PBBM na daw yung sasagot. Baka mamaya masagot kayo, no? So, hintayin natin Sana. yung Oo, press nakaline con. up yan sa question. Yes. Thank you, Mase. Sige na, takbo ka na sa UN. Thank Thank you. Bye-bye. Thank you.